Ephesians chapter 6. Verso of the verse. So Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 ay mag-pray naman po nabili ng aming pag-aaralan sa mga ito, ito ang para at nagbigay ng pangunawa sa bawat sa pamagitan ng sabihin, ang puso, ang sa isipan, unawa mga sa inyong mga kapahanan, nagawa ang nakaya, at nagawa ang ating pangalaas, ang mas araw na ito, at kanya sa mga people, ang kalagnan, ang palpo, ang wala pang pagkakilala sa Panginoon Jesus, ang magawa niya, kilala ko ang Jesus. So, ang dalangin sa ngalan ng Jesus. Ephesians chapter 4, saan po natin basahin verse 1, para ma-review tayo sa mga previous lessons, no? So fresh our mind, so we can have the continuity of thought. So sa verse 1 of chapter 4, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith we are called. So, ang matatandaan mo niya, no? I gave and I said this is enough because verses like no, the word therefore here refers to transition, transition, change of thought or topic, change of theme. Tapos explain the Apostle Paul what we are in Christ. Yung therefore dyan, ano naman yung reaction? Kung ganito na lamang ba yun, nakakilala natin ng Panginoon, maalaman ang kanyang aral, ano sa atin yan? Kaya meron therefore. Same style. Ginamit niya sa Romans, ano? I beseech you, therefore, by the mercies of God. So, matapos niya, i-discuss yung doctrine of salvation, doctrine of election, doctrine of predestination. Ano na ngayon? Ang susunod is practical Christian service. Yeah, so, meron pong ina-expect na reaction sa atin. Yeah. Tapos nakalaman natin ang ating nagalayan sa mga Panginoon, ano ang ating isusuplit, ano ang ating response. The prisoner of the Lord. Prisoner of the Apostle Paul was a literal prisoner in Rome when he wrote this epistle, pero he is not referring to his being an actual prisoner in the physical sense, but his being a prisoner of the Lord. And all of us should be considering ourselves as the Lord's prisoners. Ang isang preso, wala siyang freedom, privileges. Maraming privileges, marami siyang kalayaan na dapat niyang nasana na-enjoy niya kung hindi siya preso. But once you are a prisoner, you will do away of all those privileges. So, ganun po tayo, marami tayo isa-sacrifice sa ating mga sarili. Minsan, kahit yung opportunities, ano? Mga oportunidad. Minsan, oportunidad na kumita, oportunidad na yumaman. Dahil sa prisoner of the Lord ng Panginoon, maaari niya din ma-sacrifice. So, hindi po ito tinutukoy ni Apostle Paul yung kanyang literal na pagkabilanggo, no? Hindi yung kanyang pagkabilanggo sa Panginoon. So, lahat po tayo mga kapatid, we should be considering ourselves as the Lord's prisoner. And as the Lord's prisoner, we should what? We should walk. The word walk here refers to what? To our way of life, our conduct. Na dapat in measurement or commensurate, worthy. The word worthy means commensurate to our call unto salvation. Tinawag kang maging ligtas, maging Kristiyano, walk worthy of the call
And it will all begin with what? In verse 2. It will all begin with humility, lowliness. With all lowliness and meekness. Because lowliness will produce meekness. And meekness will produce long suffering. And long suffering will produce forbearing one another in love. So saan po nagsisimula yung progression niya, kapatid? It will start in lowliness or humility. Pag walang humility, hindi ka susuko sa mga sinasabi ng Panginoon. Parang mong pagtatanggol ka lang ang sarili mo, yung mga actions mo, yung kilos mo, yung mga ginagawa mo, baka i-justify mo pa. Instead na sumuko ka na lang sa sinasabi ng Diyos at sumunod, pag walang lowliness, ang mga maaaring mangyayari sa Kristiyano, lalabanan pa yung mga naririnig o nababasa, maka labanan pa niya sa kanyang kalawaban. No? Pero kung merong lowliness or humility or lowliness, yung po ay magiging madali. Number 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Now, in verses 3 up to 6, nilalatag ni Apostle Paul, na ang talagang prinsipyo behind sa lahat ng actions ng Panginoon is unity. Na tayo po, yun din po sana ang ina-aim natin lahat, At ang magiging motivation sa atin is also the oneness of God, the unity of God. Even our Lord in His prayer in John 17:17, before He left for glory, sabi niya, I pray, Father, that they also will be one, even as we are one. So, yun ang ating tutularan, we should all be conformed to the image of His Son. We are aiming for the unity of believers, being themselves also in unity. At wala namang pagkaka-iba-iba dyan or tawag dito yung pag-clash, there is one body, one spirit. Actually, these are 8 na one. One body, one spirit. Even as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and one Father of all, who is above all and through all and in you all. And then, come verse 7, ito na po yung sinasabi ng Apostle Paul na each individual believer ay meron pong gift na iniwan ang Panginoon. The allusion here, na ginagamit po ni Apostle Paul, ay yung pong mga conquering generals, at kinopya niya lamang, he makes reference to what was stated by David in the book of Psalms. Matatandaan po ninyo na the Lord will ascend into Mount Zion. That is actually after conquering the city of Jebush, the city of the giants. Ang estilo ng mga conquerors ng araw, at least 1 mile away from the city, i-announce sila kung ng arrival, and the city will build an ark for their arrival. At pag nakayo na yung arko, saka sila papasok on the symbolic entry, or maybe dramatic entry. Pagpasok nila ng arko, dala nila yung kanilang mga bihag, at yung spoil sa luwag at ihahagi sa taong bayan. So, yun po ang picture ng ating Panginoon when He announced His triumph. Kung maalala niya sa book of Peter and book of Jude, the Lord went into the spirits in prison, diba? And He preached into the spirits in prison. Pero yung kanya pong preaching doon, palagay niyo, ano yung subject ng preaching ng Panginoon? He preached to the spirits in prison. Is it the gospel? No. Hindi ho pwedeng gospel kasi ang gospel pinipreach lang sa mga tao, Sa mga namatay, wala na preaching of the gospel. The word preaching here, kasi ang root word ng preach sa Greek is proclaim, Proclaim. So, when preaching the gospel, pinoproclaim mo gospel. Pero when the Lord went to the spirit in prison, what He proclaimed is what? Yung kanyang victory. Dahil matagal nang inattempt yan sa book of Genesis,
there was an initial attempt by Satan when he infiltrated mankind by intermingling mankind with angels. That's why yung byproduct ng mga angels at ng tao, sila yung mga naging mga giants. Kaya up to now, no? Magugulat kayo. At kaya nagawa nila yung ganito. Pero kung kayo pinapanood minsan sa YouTube, yung mga bato, kaya lalaki na mga megalith, no? Megalith na nagtitimbang ng 1,500 tons. Para rin may idea kung ibig sabihin ng 1,500 tons. 1,500 tons. Alam niyo ba kung ilang kilo yan? Ang isang ton is 1 ton is 1,000 kilo. So when you have 1,500 tons na kilo na yan, tinabas na bato. Ano? At itinapatong sa bawat isa. Na wala pa namang crane, wala pa namang mga hydraulic nung araw, no? So po, meron silang hydraulic principle. Pero walang crane, ano? Paano nila maaangat yan? Paano nila maaangat? At saka yung ginawa nila sa pyramid na pagdidikit-dikitin nila yan, na yung mga paghitan, wala man lang espasyo na kahit blade o papel, hindi sobrang pagka-compact kahit walang mortar, kahit walang cement, pinagdikit lang, pero ang panaganda naman ng pagkakadikit mo. Ngayon, isang kanilang conclude dyan, mga higante at mga tumarbaho niyan para mabuhat. Kaya hanggang ngayon nga, hindi nila maisip kung paano eh. Modern panahon na ngayon. Paano nila makakat yung ganong klaseng mga bato? Ano ito? Ang mga granite. Para ka makakat ng ganong kalaking cut, kailangan napakalaking circular saw o napakalaking blade ang kakailanganin mo. Para makakat ng ganong diretso, napaka-diretso at napaka-plain, napaka-accurate ng angle. Ano? At may sasalansas mo sa ganun. So there was an initial attempt by the demon, by Satan, to prevent the Lord, the Messiah, from arriving. Because the arrival of Messiah was first announced in Genesis chapter 3 and verse 15. Diba? I will put enmity between the woman and thy seed, between her seed and your seed. It shall bruise your head, and you will bruise his seed. Pero pagdating ng chapter 6, nagsimula na si Satanas ay prevent yung coming of the Messiah. Dumating si Moses, there was an attempt by Pharaoh to obliterate all male babies using the two mga midwives, si Pua and Shipra, para pag nagsilang yung mga Hebrea ng lalaki, sakalin na lang o patayin. And that means, pag nangyari yan, hindi darating ang Messiah. Ano? And then, another attempt happened during the time of Esther, in the person of Haman, when Haman made a decree, hari and weary, that it was designed to annihilate Jewish people. Pinirmahan niya, no, without thinking, yung decree na i-annihilate ang mga Jew. Pero hindi nagkaroon. And then there was another attempt during the time of Herod na ipapapatay lahat ng mga male babies from 2 years old and under. That is actually to prevent the Messiah from coming. At doon sa temptation ng Panginoon sa 40-day and 40-night temptations wilderness in Matthew chapter 4, and then in the Garden of Gethsemane. Ang dami ng attempt ni Satanas sa ginagawa para ma-prevent ang Panginoon from being crucified on the cross of Calvary. Pero hindi mo nagtagumpay, ano? Kaya nung ang Panginoon ay bumaba sa Hades, ang kanyang proclaim ay ano? He proclaimed his victory over angelic forces. He did not preach the gospel because gospel is only for man. Hindi para sa mga hindi lamang para sa mga man, living, para sa mga buhay, para sa mga nabubuhay. So what the Lord preached there in the book of 1 Peter, often it mentioned about the Lord preaching in the spirits in prison
was His victory. At nung nag-ascend ang Panginoon, He led captivity captives. Lahat ng mga namatay ng Old Testament saints, dinala niya sa langit, and He gave gifts unto men. Ito na nga po in verse 7. And every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So, Panginoon ang ating general, ang Panginoon Jesus ang ating mapagtagumpay na general, and He gave gifts. Siya yung nag-shower ng gift. Ano? At napakaraming gift. Pero meron lang akong 7 na meron pa tayo ngayon. 7 spiritual gifts mentioned in Romans chapter 12, verses 6 to 8. Pero yung iba, tapos na ang kanilang servisyo. No? Yung gift of healing, gift of miracles, gift of speaking in tongues, wala na yan. No? Dahil na-serve na ang kanilang purpose. Ang purpose nun is to give authenticity to the authority of the messenger of God. Kasi nung araw, especially before the unbelieving Jews, they will not believe you to be a preacher coming from God if you will not show a sign. At sinusunod lamang nila yung sa Deuteronomy na sinasabi ng Panginoon na ang prophet, mapuprove mo kung tunay kung yung kanyang mga sinasabi nangyayari at meron mga miracles at paniin. Okay? Kaya hanggang sa New Testament, yun ang hinahanap nila. You require for a sign. So yung miracle, gift of healing, speaking in tongues, or ability to speak in foreign language, to give authenticity to the authority of the messenger of God. So yun lang ang ginagawa. Tuwing meron mga unbelieving Jews sa harapan, pero kung wala, hindi naman po nangyayari yan. Okay? But today, sa ngayong panahon ito, this day, pag tinatanong tayo about our authority, at sinasabi po namin ay from the authority of this book. Hindi na natin sinasabi na from the authority of God. Anong proof mo na sinensya ni God? Gagawa ka ng miracle. So ngayon, anong authority na mga sinasabi mo? Galing dito. Ang tanong nila, paano mo naman nagbukulod na salitayan ng Diyos? So doon mo papasok yung apologetics. 2 Peter 1:15 yata yan, be ready always to give an answer to everyone that asks you of the hope that is in you. So, ilalakad natin sa kanila ng magandang arrangement, ang ating mga paninindigan, bakit tayo naniniwala sa ating mga pinaniniwalaan. So, yung ating mga affirmations, ilalakad natin ng tama. Apologetics, dalawa po ang direction niyan. It is to refute the error and to present a good order of our affirmations. Ano yung ating mga tinitindigan? Ano yung ating mga itinuturo? Ano yung ating mga ipinapahayag? Ipahayag po natin na maayos ang kanilang pong makakawangan para sa ito ay mga kapahimik. That's why verse 7, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Verse 8, verse 4, he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts to men. So ito po ni-refer lamang ni Apostle Paul kung nangyayari sa book of Psalms na ni-record ni King David. Verse 9, now that he ascended, what is it but that he also descended? Sino yung nag-ascend? Ito yung nag-descend. Wala namang mag-a-ascend na hindi mo na nag-descend. Pero meron pang mas malalim na kahulugan. Ito pong ascension dito. Actually, ito pa pong pwedeng maging kahulugan ng ascending dyan, ay hindi lang yung pag-akyat sa langit, but ascending to glory. Kaya sa umangat sa ganyang kalwalatian, una na lahat, siya muna iniwan ang kanyang kalwalatian. Kaya nga siya umangat sa ganyang kalwalatian, ibinabalik sa kalwalatian, dahil una sa lahat, siya muna nag-relinquish ng kalwalatian na yan. Although, kailangan po ma-discern natin na walang nabawas sa ating Panginoon. Kailanman hindi nabawasan ang kanyang essence, hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos. Pero nung siya po'y nakitulad sa atin, yung glory niya hindi ho nahahayag yan. Kundi nung nakitulad siya sa atin,
na nakita ng pangkaraniwang tao, yan o. Isa rin pangkaraniwang tao. Na kung hindi siya nagkatawang tao, hindi hayag na hayag ang kanyang kalawalatian. Subalit nung ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao, ang kanyang kalawalatian ay napugli. Dahil ang nakita ng tao ay walang iba kundi parang isang pangkaraniwang tao lamang. Kaya nga kahit sa lumang tipan, sa aklat ng Isaiah, sabi ni Isaiah, so as believe our report. Sino maniwala sa aming pahayag? If we will look at Him, if we will behold at Him, we behold Him, there is no comeliness that we should desire Him. The Lord is not attractive, whether physically or influence ang pag-uusapan. He was not an influential man. He is not that charismatic. Meron po mga tao na presensya pa lang nila, nagko-command na, no? Pag nandyan sila, when they are around, makikita mo, nag-iibang aura, nag-iibang atmosphere. Pero ang Panginoon, when He is around, there is no comeliness that they should desire Him. So yung kanyang glory, hindi mo nahayag dahil sinadya po niya na makitulad sa atin bilang sampang karaniwang tao. In fact, mas mababa pa nga, dahil siya'y nilipusta, siya'y dinuraan sa mukha, siya'y dinubo, Yet He did not fight out. So, verse 9, and that He ascended, what is it that He also descended first into the lower parts of the earth? Verse 10, ito po nga, by the way, itong lower parts of the earth, hindi lamang po ito tumutukoy sa Hades, the lower parts of the earth, although that is true, that He went into Hades. And Hades is where? Saan ang Hades? Below. Hindi ko alam kung below the earth or below the planet Earth. But it is below, probably in the midst of this earth. Dahil yung kay Jonah, nung event kay Jonah, doon nilintulot ang Panginoon, sa ilalim ng dagat. Pero itong term na lowest parts of the earth, rin itong tumukoy sa talagang pagka-creature din sa mundo ito. Kung saan naroroon ang mga valleys, kung saan naroroon ang mga hayop, naroroon ang mga puno, naroroon ang mga tao. So, yan ang lower part of the earth. Kasama yan din po sa expression na yan. Siya naging kagaya natin, verse 10, He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. 11, ito naman po yung gift sa church. So, dalawa po binigyan ng Panginoon. First, individual believers. And then, the other recipient of the Lord's gift is His church as a whole. So, individual believers, anong binigay sa individual believers? Any of the seven. Romans chapter 12, 6 to 8. Any of those. Ngayon, sa church, ano naman po ang regalo ng Panginoon sa church? Dalawa po, dormant na, non-extant apostles and prophets. So, wala na po yan. Tapos na po ang kanilang panahon. What we have today are evangelists and teachers. Para saan yan? For the continuing of the ministry. Bakit? Apostles and prophets have laid the foundation already. Ngayon, nasa iyo na ang fondasyon. Start building. Simula ka na magtayo. Magtayo ka na ng buhay mo sa Panginoon. Magtayo ka na ng ministry mo sa Panginoon dahil naririyan na ang fondasyon. Nakakalungkot, maraming mga nag-ministry, they usurp the work of the church. Gusto nilang gawin ang gawain ng simbahan, pero hindi naman sila ang simbahan ng Panginoon. Kaya dami nilang ginagawang ministry, pero mali ang kanilang pundasyon. Kaya in the final testing na mangyayari sa kanilang mga itinayo, lahat po ay mag-collapse. Mag-collapse. Dahil wala sa tamang pundasyon. Ang tamang pundasyon is the New Testament Church
laid by the apostles because they were the receivers of the New Testament revelation, and Jesus Christ himself being what? The chief cornerstone. Sa kanya, i-refer, sa teaching niya, i-refer, magiging reference ng ating mga ginagawa, yung teachings ng Panginoon. Ang reference ng ating mga ministries ay yung mga in-instruct ng Panginoon o yung mga ipinakita niya by pattern. Pero kung wala sa pattern, whether by instruction or by precedence, hindi pinakita ng Panginoon, hindi tayo gagawa ng ganung mga ministry or else. Matutulad lamang tayo na sinasabi din sa Matthew 7, Lord, have we not? Di ba? Lord, have we not done many wonderful works? Lord, have we not preached in Thy name? Pero ano po nangyari sa kanilang ginawa in the name of the Lord? Wala. Depart from me, I never knew you because they don't have the right foundation in the first place. They have no personal relationship with the Lord Jesus Christ. And their ministry is not patterned after New Testament instruction or pattern. So ngayong nasa sa atin na, no, tamang pundasyon laid by the apostles and prophets, the Lord gave evangelists and pastor teachers for the continuing of that ministry. So, magtatayo na po tayo sa ating ministry, ng ating mga paglilingkod sa Panginoon. Balang araw, iharap natin sa Bema Judgment, ano? At doon mati-determine whether it would be hay, wood, or stubble, or precious stones. So, importante o mahalaga, tayo po'y nasa tama ng pundasyon. Okay, so wag po natin sayangin ang pagkakataon. Maraming gustong gumawa ng ating ginagawa, pero hindi sila ang inatasan ng Panginoon, hindi sila authorized. Tayo po ang may tamang authorization at tamang pamanaraan kung paano po. So, samantalahin po natin kung ang privileyon na nasa atin. Should be taking advantage of that. So, verse 11, and he gave some apostles and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So, pastor and teachers are not two different offices, but one office. Dinedescribe yung pong teachers descriptive of pastor. Because the pastor's main duty is to be teacher. He is the feeder of the flock. Verse 12, for the perfecting of the saints. Ano po ang lagyan nila? For the edification of the body. We've been talking about the building of the body. Ano po patitibayan ang building, ang katawan, no? The body of the Lord. And the body is what? The body is a metaphor of the what? Nakasunod po kayo? Ang church, maraming metaphor. Bride, building, army, and then po yung mga pinag-usapan natin, body. Dahil meron po mga characteristics ang body na nahahalintulad sa church, no? Kaya tayo po ay inihalintulad sa ganito mga metaphors. Bride, dahil merong mahahawig sa bride na meron po sa church. Ang binibigyang emphasis sa metaphor bride is the intimacy of the Lord's relationship with the church. Husband, love your wife, even as Christ, who loved the church and gave himself for it. Building, tulad tayo sa building, dahil ang building merong pundasyon. At ang simbahan, ating pong pundasyon ay ang Panginoon. Ang kanyang itinuro sa New Testament. Dahil tulad tayo sa army, ano po bang gawain ng army? Army is to conquer. And we are to conquer and produce subjects for the Lord's kingdom. So hindi tayo narin sa lupa na nalilito, confused kung anong ating gagawin sa mundong ito. Tayo po ay may malinaw na directives mula sa Panginoon kung ano ang gagawin. Ano ang ating marching order, kung ano ang ating ministry, anong ating main line, at kung ano ang sideline. Hindi dapat tayo nako-confuse kung ano ang main direction ng ating ministry o kung ano ang ating main ministry, no? And that is to preach the gospel of Christ to every creature. Okay, so we are an army. So, mahirap po na engage tayo sa napakaraming ministry na yung number one ministry natin, which is to
conquer territories for the Lord, and increase subjects for the kingdom. And our instrument is not weapons of warfare like sword and spear and arrows, bow and arrows. Because according to the Bible, we wrestle not against what? We wrestle not against flesh and blood. Ang ating pong pakikipagtunggali ay sa spiritual places, philosophies, against thoughts, high thoughts that exalt itself. Mas itinataas nila ang kanilang filosofiya kaysa sa philosophy ng Diyos. The wisdom of this world competes with the wisdom of God. At tayo po'y nag-evangelize to increase subjects to fill subjects, to fill the kingdom of the Lord with subjects. Ang ating instrument is not carnal weapons. Ang ating pong weapon ay the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya sana po, maging bihasa tayo sa wasiwas, Ito yung instrument na napakaganda, pero kung hindi mo naman alam gamitin, may iba yung kutsilyo, Maganda pa yung meron kang kutsilyo lang na alam mong gamitin ng kutsilyo o tirador. Kesa meron kang AK-47 o meron kang maganda pa rin pa. Pang sniper. Maganda. Nababalaan ng 50 caliber. Kahit napakaganda ng armas mo, ipagkasahan, hindi mo alam. Ipaglagay ng cartridge, hindi ka marunong. Ipaglagay ng ammo sa cartridge, hindi ka marunong. Pag nag-jump, hindi ka marunong. Pamalo mo na lang yan. Pampalo mo na lang yan. Hindi ko yung kutsilyo na alam mong gamitin. So, meron tayong weapon, which is the gospel. Sana po maging bihasa tayo sa paggamit ng gospel, pag-share ng gospel. Alam po natin yung main points of the gospel na dapat po natin ihayag sa mga tao. Hindi yung paghirap na hirap ka na, lumapit ka lang sa Panginoon. Yun ba yung gospel? Pagka gipit na gipit ka na, meron ka bang option? Baka ngayon mo na kailangan ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi siya last option ng tao. Hindi ho ganun ang gospel. Na para bang pag nagawa mo ng lahat at wala ka ng ibang magagawa, ang huling-huling option nun ang Panginoon na lang. Pag nasira ang relasyon, ang Panginoon ang kailangan. Ito ang gospel. Pag-solve sa relasyon ng tao, pag-solve sa sakit. Kaya marami sakit kasi wala ka sa Panginoon. Marami kang sakit sa katawan kasi wala ka sa iyo ang Panginoon. Puro mga evil spirit ang nasa iyo. Spirito ng cancer, demonyo ng kahirapan, demonyo ng di ba? Spirit of poverty, spirit of financial bondage, spirit of kung ano, ang wala sa iyo yung Panginoon, So, ano po ba ang mga main points of the gospel? Ang gospel po ay nagre-require ng repentance. Wala namang gospel na walang pagtuturo ng repentance. Pero how can you induce people into repentance without preaching about sin? Against sin. So, meron po pagtuturo sa sin. Ito po ang importante, Ang tao ay nire-require naman ng palataya at kailangan niya magsisi. Kaya niya kailangan magsisi dahil siya ay mayroong kasalanan. And the wages of sin is death. And the only solution is the Lord Jesus Christ. Christ is the only Savior. At anong gagawin mo sa Panginoon? I-analyze ka. Kailangan mo manampalataya. You need to believe on the Savior. Kaya po ang mga main points sa gospel. Walang taong maliligtas na walang repentance. Ever. If any will follow me, if any will come to me, let him walk. Deny himself, take up his cross, and follow me. And repent, or he shall all likewise perish. So, wala kung pwede maging disipulo ng Panginoon na he would still remain in his sin and will continually embrace his sin. Na hindi magbabago ang kanyang opinion sa kasalanan. Na para bang accepted norm or accepted way of life na lang ang kasalanan. Walang repentance yung kanyang tao.
At hindi ko tayo tanggap ng miyembro sa simbahan na walang repentance. Hindi natin nakikita ng proof of genuine repentance. Ano? So we try to tell people to repent. If they are to be saved, they need to repent of their sins. Ang mali mo ngayon, na way of evangelism, yung tinatawag na easy binibising, na alam mo na lalaki, gusto mo na lalaki, anong palataya ka sa Panginoon? Ako. Gusto mo, gawin natin na yun. Pero pa nga, ang kanyang witnessing, yung tagal lang ng stoplight, pagka-go, save ka na. Pag nag-red light na, save ka na. Pag nag-red, isa niya yung ABC lang naman gospel, sabi niya, A, accept that you are a sinner. B, believe in the Lord Jesus Christ. And C, confess. Pag-go, save ka na. And easy believing. Kaya, parang ang hirap mag-evangelize yung first time mo lang natin, and then meron na kayong 5 minutes, 10 minutes na nag-usap. Tapos, makaka-expect ka ng, although meron siguro nasa essence sa ganong kaiksing panahon, foxhole conversion. Pero under normal situations or circumstances, kung gusto po natin tumubo ng maganda at hindi natin nadinig, kailangan malalim na pag-araw. Pero yung mababaw lamang, yan po yung madaling mamatay, madaling makita ng ibon at kawala. Pero gusto po natin mas may chance na tumubo ang ating itinatanim na dinhi ng salita, ang kailangan po yan, malalim na pag-aaral. Malalim na pag-aaral. Yung core issues of the gospel must be touched. Yung kabanalan ng Panginoon kailangan matouch. Yung kanyang non-tolerance of sin kailangan matouch. Yung law na nababayway kailangan matouch. Yung fact na walang mapapalampas ang Panginoon kundi may kabayarang kamatayan ang nakakalabang kailangan matouch. That we are all guilty. That the only Savior for us is the Lord Jesus Christ. Okay? So let's continue verse 12. Para saan po ang pastor, evangelist and pastor teachers? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So meron po tatlong progression, Kaya meron sila itong evangelists, pastor teachers, evangelists, and pastor teachers, para sa tatlong bagay. Perfecting of the saints. Tungkol saan ang perfecting of the saints? Equipping, for our equipping. For the ministry. Or what? Service, faithful service. And for the edifying. Or building up. And pag nangyari ito mga kapatid, this will result into several things. Ito po ay makikreate ng ano. Pag nangyari itong tatlo ito po ay makikreate ng sinasabi niya na ang magiging inevitable result will be unity in the faith and knowledge of Christ. Nakita po niya. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So una, perfecting of the saints, And I wonder if you can still remember yung 4 tools na binigay ng Panginoon for the perfecting of the saints, or for the equipping of the saints. Ito po yung 4 na tools. For the equipping of the church, equipping of the church. Ano yung 4 na tools? Pinaka-importante is the Word of God. You must be equipped with the Word of God. Kasa pa yung Word of God, hindi lamang na armed ka with the truth, kundi para meron kang pangsalag sa mga maling turo.
Dahil kung hindi ka equipped with the Word of God, you will be like children. We will become like children, tossed to and fro by the sleight of men and cunning craftiness of men whereby they like in way to deceive. Kasi pag hindi tayo magmamature, ma-equip ng salita ng Panginoon, who will fall prey most easily? Sino po yung madaling mabihag sa mga maling mga philosophies? These false teachers are very clever. Yung kanyang error, kino-quote nila na para bang ang appearance, para katotohanan. But it is error. It is true. It is error quoted as to appear as if it is the truth. Sino po ang madaling kumagat? At pagka kumagat ka na, hindi mo na malaya, ikaw, nagsusuporta ka na sa mga maling endeavors, nagsusuporta ka na sa mga maling mga layunin. Remember, false teachers are what? They are wolves wearing sheep's clothing. In the outside appearance, they appear to be very tame, harmless, because they wear sheep's wool or skin. But inside, ano po ang kanilang characteristics? These are ravenous wolves. Walang ibang after yan, kundi yung mas mapapakinabang sa atin. Yung ma-extract niya sa atin. Na hindi mo namamalayan yan. Yung slide, ano yung slide? Sino magaling sa slide? Di ba yung mga magician? The slide of men, tricks. Matitrick tayo. Sino po ang madaling mahatak sa ganyan? Kaya maraming mga Kristiyano minsan, nasa tamang simbahan na, minsan, after a few months or a few times, makikita mo anong nangyayari. Mababalita mo na lang sa kulto na. Diba? Magpapaka ka na sa baptist. Tamang doktrina yung pinasukan mo. Parang hindi ko type. Hindi ba ang paghanap ng church? Type. Hindi ko type parang hindi ko feel. Ano ba ang mag-determine sa isang church? Diba? Is it how you feel about the church? Diba? Dalawa lang naman po ang pwede mag-determine sa pag-church sa isang simbahan, diba? Doctrine and practice. Of course, if your doctrine and practice is right, naturally, your authority will be right. Pero yung mga ibang issues na parang hindi friendly yung mga tao, parang hindi ako feel welcome. Wala namang perfect church. Walang perfect church. Hindi tayo mga mahanap ng perfect church. So, in this world, you will bump into churches na kahit true church talaga, kahit nung panahon ng mga apostol, problematic na mga simbahan. Kaya nga merong first 3 chapters ng Revelation, puro saway, puro sawata sa 7 Asian Minor churches. These are airy, true churches of the Lord. Bakit merong book of Galatians? Because it is also the true church of the Lord, it is also airing. Bakit may 1st and 2nd Corinthians? Because also of an airing church in Corinth. So wala akong perfect church na. But these are true churches nonetheless. Ito po yung mga totoong simbahan pa rin ng Panginoon. Pero hanapin po natin na perfect, everything is in place, we feel welcome, tama ang lahat maganda, nasa posisyon ang lahat. Mormon, ang sa ganyan, everything is in place. Napaka-strong ang organization niya. Ang iglesia, di ba? It will never take the power of God para magtagal ang isang organization. By good leadership and by strong organization, magtatagal ang isang organization. But it doesn't necessarily mean it operates under the power of the Holy Spirit. Kaya bakit magulo minsan ang simbahan? Alam ka kung nasa atin na Diyos na tayo magulo. Hindi mo ba na-detect? Kaya na magulo yan, dahil nasa Panginoon niya, at mayroong puwersa na, gugulo niya. Kaya maayos yung iba, dahil hindi na problema ng demonyo yun, ipapanalig nila yun. Hindi na yan pag-aksaya ng panahon. The Lord will not bother to disturb this work, this ministry, quote-unquote. Dahil, in the first place, hindi naman sila ministry ng Panginoon. Duwisans kaya yan pang-asar pa yan. These are the layers. At ang wheat ang inaasar. Wheat ang iniinis. Kaya, problematic ang mga gawain ng Panginoon forces na gusto itong guluhin. So,
So, be prepared with that. I-prepare po natin ang ating sarili, mentally and emotionally with the type of problem in the church. But don't try to look for a perfect church. You cannot find one. You can only find true churches, but not perfect ones. Verse 12, for the perfecting of the saints, and there are 4 tools, the word of God, prayer. Thirdly is what? Trials. Ang 4 na tools, binigyan ng Panginoon is sufferings. Yung dalawa, trials and sufferings are administered by God according to sovereign pleasure. Dalawang tools yan for our maturing and equipping. And the other 2, yung pong word and prayer, ito po ay primarily administered by pastor teachers, evangelists, pastor teachers. And he encourages others to do the same. And then po natin mga kapatid, we are to repeat the same cycle. The people who will be evangelized needed to be edified. When once they are edified, they needed to evangelize as well. Tama? So, po yung cycle. And that is a cycle to be repeated again and again and again. Evangelized, and people who are evangelized need to be edified, and once they are edified, they need to evangelize as well. At pagka nakapag-evangelize nila, yung mga evangelize nila, they needed to edify those people who are newly evangelized, and once edified, they needed to evangelize also. Kaya kayo, nasa ang level na mo? Nasa ang level na mo tayo? Doon na ba tayo sa nag-evangelize na o sa ine-edify pa rin? Ine-equip pa rin. Andun pa ba tayo sa ine-equip? Di wala pa tayo sa ministry. Nandito pa lamang tayo sa number 1 sa progress, ano? Number 1 pa lamang. Kasi for effective service and effective ministry, kailangan prepared din tayo. We needed to be equipped by the Word of God, by prayer, by trials, and by sufferings for effective ministry. And pag tayo po'y nagagampanan yan, we will be built up, ano, or edified. And ready, sabi nga sa 2 Timothy 3:17, that the man of God may be perfect, or what? Fully furnished, or fully equipped unto all good works. And then, pag nangyari yan, equipping with the word, faithful service, at maturing of the body, the inevitable result will be unity in the faith. Gano'n po ka-importante ang unity of the faith. Ang problem po sa Corinth, ayaw problematic ang Corinth. I suppose you have read the book of Corinth. Tama ba ako o wala na ito? Hindi ka nababasa ang 1st and 2nd Corinthians. Meron po ba ito? Hindi ka nababasa 1st and 2nd. Ano ba sa lahat? Hindi na ako mahirapan. So, tanong, nasaan ang Corinto? Nabasa niyo. Parang hindi niya nabasa. Nasa mapa pa rin. Sa Greece, ano? Ang Corinthian Church, yan po ay nasa Akaya, parte ng Greece. At kaya napaka-problematic ng simbahan na yan. Una, dahil sila yung napapaligiran ng mga pagans, no? Hindi lamang pagans, kundi sin, kung saan maunlad ang isang syudad na nanagana din ang kasalanan. And meron isang puwersa, no, na talagang maswak, no, sa natural ng tao, sa nature ng tao. Hindi pa nila uri ng pagsamba, pagsamba kay Diana, pagsamba kay Astaroth, no, the many-breasted image of Ishtar, who is the goddess of fertility. At ang paraan ng pag-worship kay Ishtar ay involve ang sexual act of the worshippers and the priestesses, and these priestesses are being maintained by the government itself. During New Testament time, there were about 1,000 harlots, priestesses, at ang kanilang trabaho, handa natin, pasweldo sila ng gobyerno.
Pasweldo ng gobyerno yan. Hindi nila kailangan kumuha ng bayad sa customer. Dahil ang customer nila, ang client nila, mga worshiper sa temple. That's how they conduct their religion. Kaya, nung magkaroon ng simbahan, ang tagal, kumbaga makawala ang mga believers. Kumbaga may carry over pa rin. May carry over pa ng dati. Dating mga kasalanan, dating mga gawin, yung pagsamba sa temple na involved yung pagkain ng mga iba-ibang dahon at pagkinain niya ng chief priestess para mag-hallucinate at nag-iba-iba ng kanyang mga sinasabi, nag-a-utter ng mga gibberish sound, and then they're mag-interpret. Ginaya rin, ginaya ng simbahan. Actually, mga kapatid, ang root cause ng kanilang problem sa church is, Corinth is, immaturity. Sabi ni Apostle Paul, I cannot talk to you as unto mature people, but even as unto babes. Because sabi ni Apostle Paul, even now, you are still like babes. Hindi pa yun po kayo makausap, kagaya ng isang grown man. Because up to now, you are still carnal. And another problem is their doctrinal vision or doctrinal ignorance. Sabi ni Apostle Paul, I want that you speak the same thing, mind the same truth, speak the same truth. So, ano yung speak the same truth? Doctrine. Iba-iba kayo ng doktrina eh. Alam niyo po, fellowship is not possible without doctrinal unity or doctrinal integrity. Aside from humility, being present in the church. Para po magkaroon ng unity, kailangan po pare-pareho tayo ng paniniwala, pare-pareho ng katotohanan na. But for as long, meron pong doctrinal problem, sagat po natin, yun pong problem sa church is a reflection of our problem with our doctrine. The degree of our relational problem, the degree of the problem of the church is commensurate to the degree of their problem in doctrines, or their being apart from the truth, or their being apart from understanding the truth. Yung degree ng ating problema, ilang isang simbahan, community ang problema, katumbas yan ng degree ng hindi mo pagkaalam at pagkaunawa sa katotohanan. Dahil kung iisa tayo ng pagkaunawa at pinangahawakan ang katotohanan, mabubura lahat ng problem. So there is no unity apart from doctrinal integrity. Sabi ng Apostle Paul, you needed to speak the same truth, mind the same things. Isipin niyo ang isang katotohanan lamang. 1 Corinthians 1:10. Pilipin natin yan, no? Unang Korinto 1:10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and the same judgment. Speak the same thing and mind the same judgment. The same truth. Speak the same thing, the same opinions. So God's truth is not fragmented and divided against itself. Ang salita po ng Panginoon ay hindi po nagko-kontra-kontra against itself. The Bible will not contradict itself. So kung tayo mayroong contradiction sa ating mga opinion, sa mga paniniwala, wala kung mga preferences yan, Pero kung sa doctrinal, lalong malaking yan, lalong malaking point of division yan sa atin. Pag hindi tayo pare-pareho ng pinaniniwalaan. So, importante po ang unity sa understanding of the truth. Because God's truth is not fragmented. Okay? So, only a biblically equipped, faithfully serving, and spiritually maturing church
can attain to the unity of the faith. And any other unity will be on a purely human level. So, ang una pong unity natin, mga kapatid, is in the truth. Yan po ang ating unity. Lahat ng unity na meron sa church, hindi sa truth. Ano yan? Unity of human level. At kung meron lamang tayo na unity in human level, malamang, it will contradict. Baka maging, ano pa yan, competition pa yan sa unity in the truth. Why? Dahil pagka dinais natin i-maintain ang unity in the human level, baka minsan pati yung truth. Kung talaga natin pag-usapan yung truth, hati-hati pa tayo yun. Diba? Ako niya mag-sabihin. Compromise pa yung truth. Kaya nga sa association, minsan meron mga associations ng kahit Baptist na hindi nagtatagal. Dahil yung kahit pare-parehong Baptist yan, iba-iba naman ang Baptist eh. Diba? Baptists come in different shapes and colors. Abue, conservative, fundamental, sovereign grace, Southern Baptist, Northern Baptist, missionary Baptist. Lahat yan, meron pong mga doctrine siya na medyo kaiba sa ilan. And even among sovereign grace Baptist, may variation pa rin yan. May mga sovereign grace Baptist na they practice veiling for women. And there are sovereign grace Baptists who do not. Meron mga sovereign grace Baptists na elements of their stable experimental mind. At meron namang mga unfermented. So, kung merong association, and just to maintain the unity of the association or of the fellowship in the human level, baka ito po ay makompromiso, pati itong magpuhan. Kung dala natin gawing issue yung mga doktrina natin, kasi baka hindi magtagal ang ating group, hindi magtagal ang ating samahan. Awa niya, mag-isipin mga kapatid. Ang pangunahing unity is supposed to be sa katotohanan. And the rest of unity, pwede na may work. Unity will just catch up. As we mature, as we grow, magka-catch up na lang yan. Pero sa lahat, kailangan magkakapareho tayo sa paniniwala at tinatanggap na. Kasi kung pare-pare tayo ng opinion, nasalitahan Diyos sa katotohanan, tama ang ating interpretasyon, na tayo, unti-unti tayo mag-a-adjust eh. Tayo mag-a-adjust sa katotohanan. Pero kung meron na tayong stance, at yung truth, hindi natin pakikinggan, hindi evasive, parang ka na lang isda, parang isda na lilis-lilis ka sa ganyang mga katotohanan, lilis-lilis sa sarili. So, pure human level at all, it will just compete with doctrinal unity. Una sa lahat should be doctrinal unity. Now let's go back now to our text, Ephesians chapter 4. Verse 12, for the perfecting of the saints. So there are 4 tools, and then the next in progress is ministry or faithful service, and then the building up of the body of Christ. And the result will be what? 2. Till we all come in the unity of the faith. Nang tayo po ay magkaisa sa pananampalataya. Question, what faith is being referred? Till we all come in the unity of the faith. Ano pong faith ng nag-usapan natin? Ilan po ba ang meaning ng faith? Mga ilan po ba ang kahulugan ng salitang faith? Pag nanampalataya ka sa Panginoon, bilang ka pala pagbigas mo, that is faith. Tapos, meron pang faith na let us contend for the faith. Diba? The same ba yan ng faith and salvation? Meron din faith ng object is what? Promises. Na resulta, yung belief in Christ as your Savior, ano resulta? Salvation. At meron faith ng object, promises, ang resulta ay peace. So, iba-iba ng object, iba-iba ng result. So, hindi kayo kumatakapit pa ng faith. Ano yan? Pananampalataya sa Panginoon para ka maligtas. No. Faith may have different meanings. Depende sa context. So, meron faith, object is Christ, the result is salvation. So, that is faith. faith unto salvation. Pero namang faith
objects God's promises, and the result is peace, rest. Sabi ni ang writer of Hebrews, until now, many of you could not enter rest because of what? Because of unbelief or lack of faith. But if you have faith, magkakaroon kayo ng Canaan experience, promised land experience. What's that? Makakapasok kayo sa lupang pangako and that connotes peace. That connotes rest. Pero ano dapat ang object ng faith niyan? The promises of the Lord. At meron namang sinasabi sa Jude, that we need to contend. Jude 3. Let us contend for the faith once delivered to the saints. Ano yan? Christian doctrine. Yan. Yan po. Yung doktrina, atin natin ang ating development. Christian doctrine. Till we all come in the unity of the faith. Hanggang sumabot tayo sa punto ng pagkakaisa-isa sa ating pinaniniwalaan. Hindi yung pare-pare tayong better, hindi ka paniniwala sa ganitong article. Ay, para sa atin naman, ito naman ang pakaintindi ko dyan. Kayo dalawa, mareho mo yung mali. Para sa akin, may isang simbahan tayo, pero about article natin, at statement of faith, iba-iba ang ating paniniwala. May election, pero nakita na nandiyan kung sino kanyang i-elect, dahil alam niya kung sino mananampalataya sa kanya. Ayaw niya in-elect. Baptist, ano? Kaya Baptist yan, pero iba paniniwala sa election. Ay, si Kristo namatay para sa lahat, kasi for God to love the world. Namatay siya para sa lahat ng tao. At naawa sa lahat ng tao. At isa namang Baptist, nagsasabi, I will have mercy on whom I will have mercy. Sabi ng isang Baptist, I pray not for the world, but I pray for them who you have given me, who are in this world. Yung isang Baptist naman, lahat ng tao mahal ng Diyos. He gave His life for all mankind, for all humanity, without exemption. Kaya ipaglalaban natin na kahit kung tayo ay iba-iba tayo ng paniniwala sa ating doctrines. So we need to be one in our faith. Magkaroon po ng unity. Pero kailan po, kailan po magiging possible yan, unity in the faith? Pag mangyari yung tatlo. Equipping in the Word, faithful service, and building up ang tayo ay nag-mature. Nag-grow tayo sa knowledge sa Panginoon. At ang magiging bunga niyan, unity in the faith, and then knowledge of the Lord. Hindi ko tayo magiging idle, at walang bunga. Ang magiging resulta niyan, ano po? We henceforth be no more children. Ang madali pong madaya, mabola, by sleight of men, cunning practices of men. Okay? Pwede po yun? Pwede po. Salamat po, Ama, sa pahayagan ng isang. Salamat po, Ama, sa bibigay-ginaw ng Tuhan mo ito. Manahin po, Ama, yung pagpapala at pamumuna sa nalulong bahagi ng kawan. Sa mga ganito, patuloy mahayag sa aming kalagitnaan. Patuloy kaming equip ng inyong mga katotohanan at ang kami po ang magiging handa sa pagkikibakan sa sanlibutan ito at sa lamuha at pag-testify ng Evangelyo sa mga tao. Samahan niyo po kami, Mag, sa aming kalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Upo na po. Salamat po, Pastor, sa patuloy na nakalaman na ibinabalik.